Hindi talaga makapaniwala ang mga Hudyo kay Jesus, lalo nang sabihin niya na ang sinumang namumuhay sa aking aral o sa aking salita ay hindi na mamamatay. Dahil ang argumento ng mga Hudyo, si Amang Abraham nga na kinikilala namin, gayon din ang mga propeta, dakila siya, pero siya'y namatay. Tapos sasabihin mo ngayon, ang mga taong naniniwala sa iyong salita ay hindi makararanas ng kamatayan. Sino ka para sabihin niya sa amin? Yan ang mga argumento na sinasabi ng mga Hudyo kay Jesus. Sapagkat hindi nila mapaniwalaan na si Jesus talaga ay sugo ng Ama. Kaya, siyempre, kung ang ikiklaim naman ni Jesus ukol sa kanyang sarili ay hindi siya galing sa Ama, sabi niya nga, magiging katulad ninyo akong sinungaling sapagkat kayo, kinikilala ninyo ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, na Diyos Ama. Kung kayo naniniwala sa Kanya, bakit hindi kayo maniwala sa akin na di na kayo makararanas ng kamatayan kung kayo ay maniniwala sa aking salita? Ano ba ang kahulugan nito mga kapatid sa atin? Tayo kasi mga tao, marami tayong mga salita na ipinaparating sa kapwa. Kung sinasabi na mahilig magpatato ng kilay, kilay is life. Yung mahilig magkape, coffee is life. Ang sinasabi ng ebanghelyong ito, the Word of God is life. Nang ibig sabihin, ang hindi nabubuhay sa salita ay spiritually dead. Ang spiritually dead na person, na tao, ay yung tao na hindi mo mapagkakitaan ng likas na kabutihan, yung innate goodness. Wala kang makita halos mabuti sa kanya dahil siya ay natatabunan ng kadiliman sa kanyang buhay. Namumuhay siya sa matinding kasalanan, kung kaya hindi mabanaag ang liwanag sa kanya. Wala siyang buhay. He is spiritually dead. Pero bigyan mo ako ng isang tao na namumuhay sa salita ng Diyos, he is spiritually alive. Dahil ang i-communicate lang naman yung taong yan sa kapwa-tao ay the innate goodness in him coming from God. Kaya madaling makilatis ang isang tao na spiritually alive. Maririnig mo sa kanya, makikita mo sa kanya ang kabutihan sa maraming pagkakataon. Although nagpa-falter siya from time to time, pero in general, maraming kabutihan siyang nagiging palatandaan ng kanyang pamumuhay bilang likas na mabuting tao. Di ba sinasabi natin minsan, mabuting tao ka. Sabihin, nadidiscern mo kaagad sa kanya palang pananalita at sa kanya mga ginagawa yung tao na talagang merong innate goodness, hindi maikakaila. Alam mo rin ang bukang bibig ng mga taong nabubuhay sa dilim, mga taong spiritually dead. Wala kang makukuhang mabuti sa kanya. Puro mura, puro patayan, karahasan, lahat ng masasama ay namumutawi sa kanyang mga labi sapagkat in the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng iyong puso at isipan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya madali tayo nakapanguhusga kumisan. Pero Diyos pa rin naman ang merong huling salita para sa atin. Si Jesus ay
nais batuhin ng mga tao dito sa mabuting balita dahil hindi sila naniniwala na ang salita ni Jesus ay buhay. Kitang-kita sa kanilang mga ginagawa, handang pumatay ng tao dahil wala yung innate goodness, likas na kabutihan sa kanilang puso. Kaya mga taong bayolente, marahas, magnanakaw, mamamatay, yan yung mga taong namumuhay hindi sa salita. Kaya sila'y tinasawag nating dead spiritually. At yun ang tinutukoy mga kapatid ni Jesus dito sa ating mabuting balita. We might be alive physically, but we are spiritually dead. Dahil di natin ma-communicate ang kabutihan ng Diyos na dapat ay sumasa atin. At ito ang hamon sa atin ng mabuting balita sa araw na to be alive spiritually all the time, so that ang kabutihan ng Diyos ay palaging makita, maranasan at madama sa ating mga sinasabi at mga ginagawa.